Good day! So this will be our video presentation regarding William Sheldon's somatotyping theory. So that somatotyping theory insisted or stipulated that crimes will be based according to by just looking at the person's body type. So there are three classifications of body type, namely ectomorph, endomorph, and mesomorph. So that certain theory was also based on the theory of Ernest Kretschmer. So what was Ernest Kretschmer theory, buddy? So the somatotyping theory of William Sheldon's has its proportionality to Ernest Kretschmer's constitutional theory, which correlate body build and physical constitution with personality characteristics and mental illnesses. So there are four types of physique, namely asthenic, phycnic, lepsotomic, and athletic. And this leads to our big question, which is, does size really matter in committing crimes? Let's find out! So good afternoon, Tess. So naaday mi daari para mag-conduct og interview regarding sa somatotyping theory sa among theories of crime causation. So ako dahil si Riza Harantita gikan sa Tambulig. So among first na question, ma'am, mag-base ba sa physical nga gidak-on ang pagbuhat og krimen? So mayong hapon, no, para sa ako naay parts nga magamit gid ang kadak-on sa isa ka tawo sa pagbuhat og krimen. Pero not all the time nga tungod kay dako siya kaya niya makabuhat og isa ka krimen ug gamay siya dili siya makabuhat og krimen. Sa atong komunidad karon natay gitawag og mga gentle giants and deceitful mice. So kaning gentle giants mo ni mga dagkog lawas pero dili gid ka ako magani og panakit og laing tawo. Kani pong gitawag natong deceitful mice mo ni itong mga gagmay kayo pero sekreto og labok. No, so dili ko ka para sa kuha dili ko kaingon nga tungod kay muna ang body type niya dako siya og lawas or gamay siya og lawas dili siya makabuhat og krimen o makabuhat siya og krimen. Mo po na ako ang opinion ana nga pangutana. So, thank you kayo, ma'am. So, mo ni siya ang ikaduha nga question. Sa imong opinion, magbase ba sa gidak-on sa lawas sa usa ka tawo nga maka-impluwensya sa komunidad sa pagbuhat og krimen? Para sa ako agihapon sa atong komunidad nga atong gipuy-an karon dili gyud siya magbase sa kadak-on. In reality, magbase siya kung aduna kay kwarta. Kay sa kapanahon karon kwarta may gipalihok sa atong politics, sa mga even atong justice system mapalit na og kwarta. So regardless og makaingon kag wala siya gabuhat og krimen pero imo siyang mapasanginlan din na kay kwarta mapalihok, mapriso nimong mapapriso nimo ang isa ka tawo bisan og wala siya gibuhat nga daotan. Maka-provide kag mga evidences, makagamit ka sa mga dagko nga mga impluwensya, mga pulis, as long as naay kwarta, pulis ra batawon mo. Pero reality speaking lang gid ha, maka-provide sila mga evidences kanang sa mga bypass, maka-implant sila mga kanang mga shabu kung gusto nila ikuha ng isa ka tawo. Regardless gid sa panglawas sa isa ka tawo kay napoy mga uban nga gagmay kay mga gagmay sila pero daghan kay sila kwarta. Mapalihok gid na nila. And also dili pud sa ingon nga kwarta lang gid pud tanan. Napoy ubang instances nga ang isa ka tawo known ba siya? Nailado na siya sa komunidad nga kani siya kawatan gid ni siya, kani siya kuan pagamay-gamay lang na nagitay terma pagamay-gamay lang na pero kawatan kinang dako. Kaya siya hilom-hilomon kay na pero sekreto kay naglabok. Ana ba? Dili sa kagamay or kadakpon ra gihapon na siya. Pero depende ra gid pud unsa imo ang behavior towards your neighbors or diha sa komunidad, unsa imong sa imong mga lihok diha sa inyong komunidad. Mura pud na. Salamat. So among last and third question, sa imong opinion, ma'am, nagasentro lang ba sa lawas sa usa ka tawo nga ang theory sa somatotyping kay bias sa pagka-kriminal sa isa ka tawo? Nagasentro ba sa lawas? Ano gidak-on og sa pagkagamay, no? Siguro sa studies na nila nga malantaw nila ba sa mga records of crimes na kani siya kusuki siya mangawat nya gamayon ano mo man na inyong gi-explain sa kuha ganina. Bias gid siya in a sense nga for example natay mga ipangdakpon nga mga tawo makaingon niya ta nga dili gid ni siya kapangawat kay dako man kani siya dili po ni siya makaako og buhat og krimen kay gamay, no?
Usually na ko'y mga madunggan sa mga ginikanan nga. Anong kuan man na imuhang anong kulatado man ka nga pirti man imong dakua. Nga kulatahon siya sa iyang asawa nga pirting gamaya. Muna usa dita kadungog nga ang bana gikulata og asawa. Kay tungod dagko ang bana gagmay ang asawa pero nay tendencies nga mugid po na may tabo. Nga matita matingalang na ta nga napatay niya ang asawa nga pirti man tong gamaya. So for me, kuan gid siya kanang murag kinahanglan pa gid siya og daghang studies. But siguro kana siya nga theory tungod ra pud na sa mga reports from the past crimes nga nabuhat. So that would be all, ma'am. Daghan kayong salamat. May hapon, ma'am. Ako day si Lionel James Saison. Naday mi karon diri, ma'am, para mag-interview para sa mong subject nga crimes and causations theory. Mag-atake lamang tawag isa ka theory dayon ug unsa lang imong nasabtan ug unsa imong opinion ana nga theory mao ra pud ang imong answer, ma'am. Ang una nga pangutana, ma'am, is magbase ba sa pisikal nga gidak-on ang pagbuhat og krimen? Para sa ako siguro kung ang klase sa krimen kay pre-planned, murag premeditated plan, siguro magmatter ang size gyud kay kinahanglan man kung maghimo kag crime, especially kay violation biya gina sa law. Kay bali na ginay punishment. So kung pre-planned, siguro kinahanglan confident ka and you have the enough strength to perform a certain crime. Pero kung crime nga, let us say for example self-defense, kanang na-provoke lang ka, siguro dili magmatter ang size for me. So ako di ay si Colin Kate Sulampid, ma'am. So ang ikaduha nga question kay sa imong opinion, ma'am, magbase ba sa gidak-on sa lawas sa usa ka tawo nga maka-impluwensya sa komunidad sa pagbuhat og krimen? Para sa ako usa gid sa factor nga nung ang usa ka tawo maka-commit og krimen kay kana bitawng sa environment niya og sa giunsa siya pagpadako sa iyang ginikanan or sa iyang pamilya. Usa gid na sa mga factor nga nung ang usa ka tawo ang iyang mindset na agid ana ba nga for them dili na siya krimen ilang gihimo kundi para sa ilahan normal. Pero kung magbase, kung asay mas labaw nila, lawas ba or ang upbringing o environment, para sa ako mas more on upbringing and environment. Para sa ako alang. So, mayong hapon, ma'am. Ako dahil si John Lister Manila. So, sa imong opinion, ma'am, nagasintro lang ba sa lawas sa usa ka tawo nga ang theory sa somatotyping kay bias sa pagkakriminal sa isa ka tawo? Sama sa akong nadunggan about somatotype theory, ang kibali ang gisadihan niya or ang theory nga iyang gihisgutan dito is unsay kalambigitan or unsay association sa lawas ug sa krimen, kibali body physique and sa crime. For me, sa pagkakaroon, mahimod siyang bias, especially ang mga police investigator, mga naa sa gobyerno, kung ang ilang basihan diretsyo, somatotype nga theory, nga bahin lang yun sa lawas. Kay sa pagkakaroon ra ba, wala na ra ba gyud gipili, especially kung ang mga tao na nasa sitwasyon nga kana bang moingon na tag kapit sa patalim. Kay buhaton na ra ba gyud nila tanan bisan pag unsay body physique nila. Maniwang, matambok, masakto physically fit. Let us say for example, mga drug addict, disturbed na ba na ilang mga brains, impaired na ilang mga judgment, wala na normal nga function, meaning pwede na sila makahimo sa mga butang nga nagtuo sila nga nagtuo sila nga okay ra, pero actually dili na dahil siya okay kay crime na gid ito siya. So for me, sa pagkakaroon, the somatotype theory, dili lang siguro siya maoy basihan lang in identifying sa mga tao nga nag-commit og crime basing lang sa ilahang physical nga attributes. Mao ra po tanan, ma'am. Salamat kayo. Ug may hapon. Good afternoon, sir. Ako dahil si John Russell P. Bokya o namin di karon para mag-conduct interview about sa theories of crime causation. Unang pangutana naman, sir, kay
magbase ba sa physical nga gidak-on ang pagbuhat sa usa ka krimen? Depende kung bisan pagamay siya, bisan pagdako siya, kung mag-commit siya og murder, wala gipili nga gidakon. Mag-commit siya og robbery, wala gipili nga gidakon. O mag-commit siya og kanang mga inanang lungkab-lungkab, wala gipili nga gidakon. Once nga kriminal siya, maghimo gyud siya gamay or dako siya. Mo ni among kaduhang question sir no. Sa imong opinion, mag-base ba sa gikadak-on sa lawas sa usa ka tawo nga maka-impluwensa sa komunidad sa pagbuhat og krimen? Ang gidak-on based sa maghimo og krimen sa gidak-on, mas makakuha matuhuan siya nga mahimo siya krimen kung dako kay siyang tao kay og gamay siya. Sa ko lang ang opinion na kung gamay siya, dili siya kahadlokan. Kung dako gyud siya nga tao, dayon maghimo siya krimen, lisod siya babagan batungod sa iyahang gidak-on, gitas-on. Pero og gamay siya, dali siya mapungan, daghan siya dili sa kahimo og krimen nga bugat-bugat. Kay gamay man siya. Gawas og magbitbit siya og kanang armas nga makamubuto or kutsilyo. Ako day si Giancarlo sa taga Dumingag. Muna ikatulong nga pangutana. Sa imong opinion, nagasentro lang ba sa lawas o sa katawo nga ang teori sa somatotyping kay bias sa pagkakriminal sa isa ka tawo? Siyempre, dali ra ma-detect ang kriminal kung niwang siya, pero og himsog siya, dayon siksihon nga dili siya murag criminal look, namanggoy sa pamisti sa tao, kung disinte siya, dili ka determine og kriminal ba siya or dili. Pero anak ka sa niwang nga murag tan-aw nimo nga wala pa gani krimen, wala pa nahimong krimen, murag kuha na siya ba kanang suspect na siya, nana ba namanggoy kanang suspicious looking sa iyahang barog, sa iyahang kaniwangon, labi na og tan-aw nimo nga adik, pero dili po tanan siguro nga niwang or tambok nga naa siya krimen nga himuon, puro kasagaran gyud og maghimog krimen katog yung mga suspicious looking. So, good afternoon. After gathering all the information of our interviewees, the conclusion of all of their answers are really connected. It says that size doesn't really matter on how a person is. It is based on how a person personally acts on himself. Either he is big or small, it doesn't really matter. It matters on how a person is capable of, as they say, there are gentle giants, those little mice that are capable of doing heinous crimes that other big person can also do. So, crimes doesn't really matter on size. That's all. Thank you.